Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 7 hanggang 15. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawanggawang ito. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo, tulad ng nasusulat. Ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end
Jesus heals in response to faith. Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake, where a large crowd gathered around him on the shore. Then a leader of the local synagogue, whose name was Jairus, arrived. When he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him. "My little daughter is dying," he said. "Please come and lay your hands on her. Heal her so she can live." Jesus went with him, and all the people followed, crowding around him. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, "If I can just touch his robe, I will be healed." Immediately, the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" His disciples said to him, "Look at this crowd pressing around you. How can you ask who touched me?" But he kept on looking around to see who had done it. Then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over." While he was still speaking to her, messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. They told him, "Your daughter is dead. There's no use troubling the teacher now." But Jesus overheard them and said to Jairus, "Don't be afraid. Just have faith." Then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone go with him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw much commotion and weeping and wailing. He went inside and asked, "Why all this commotion and weeping? This child isn't dead. She's only asleep." The crowd laughed at him, but he made them all leave, and he took the girl's father and mother and his 3 disciples into the room where the girl was lying. Holding her hand, he said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, get up." And the girl, who was 12 years old, immediately stood up and walked around. They were overwhelmed and totally amazed. Jesus gave them strict orders not to tell anyone what had happened. Then he told them to give her something to eat. This is the word of the Lord for the people of God. Amen. Consider all the worlds thy hands made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy heart throughout the universe is
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang teksto sa linggong ito ay isa muling araw na kung saan busy ang Panginoon sa pangangaral at paggawa ng kanyang misyon. Sila ay muling tumawid sa kabilang ibayo sakay ng isang bangka. Nagsiksikan sa kanya ang napakaraming tao at siya noon ay nasa tabi ng lawa. Dito lumapit sa kanya ang isang leader ng sinagoga na si Jairus. Pagkakita sa kanya, agad siyang lumuhod sa kanyang paanan. Nagsusumamo, napuntahan niya ang kanyang anak na babae na nag-aagaw buhay sa kanyang higaan. Bago mangyari ito, wala tayong alam tungkol kay Jairus bilang isang taong may katungkulan sa lipunan. Siya ay isang leader ng sinagoga at dahil dito, siya ay taong kinikilala at nirerespeto. Wala siyang problema sa buhay. Hindi niya kailangang humingi ng tulong kanino man. Siya ay kontento sa buhay, magampanan lamang niya ang kanyang katungkulan at siya ay uuwi sa kanyang mahal na pamilya kasama ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit isang araw, nagkasakit ang kanyang anak. Ipinagamot niya ito, subalit walang nangyari. Sumuko na ang mga doktor. Wala na siyang pag-asang gumaling. It is just a matter of time and she will be gone. And so, Jairus was helpless. The logical thing to do is to give up. Subalit, meron pa siyang pwedeng lapitan. Narinig niya ang pangalang Jesus at kung paano niya pinapagaling ang mga may sakit. Pero hindi madali para sa kanya ang lumapit dahil that time Jesus was an outcast and rejected by the religious leaders. Ang estado niya sa lipunan ang nagiging balakid, lalong-lalo na ang kanyang pagiging leader ng relihiyon. Ito'y nakakasira sa kanyang estado. Mawawala ang kanyang dangal. Ngayon, kaya ba niyang ipagpalit ang mga ito para lamang magkaroon ng tsansang gumaling ang kanyang anak sa pamamagitan ni Jesus? Oo, bilang isang mapagmahal na magulang, gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Kaya pinuntahan niya si Jesus. At hindi ito madali dahil napakaraming tao. Pero ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Siya ay lumuhod sa harapan ng Panginoon na marami ang nakakakita. At siya ay nagsumamo kay Jesus, napuntahan ang kanyang anak at ipatong ang kanyang kamay at siya ay gagaling at mabubuhay. Noong linggo, kinilala natin ang mga ama. Ang teksto na ito patungkol sa buhay ni Jairus ay akmang-akma para sa Father's Day. Isa si Jairus na pwede nating ihanay sa mga kinikilala nating huwarang ama dahil sa pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kanyang anak. Si Jairus ay may pananalig kay Jesus. Naniniwala siya na si Jesus ay mapagmahal. Naniniwala siya na tatanggapin siya at pauunlakan ang kanyang kahilingan. Ang kanyang simpleng pananampalataya na ito,
siya ay lumapit sa kanya, lumuhod at nagmakaawa. Noong marinig siya ni Jesus, sumama kaagad sa kanya papunta sa kanyang anak. Binago ni Jesus ang kanyang itinerary para pahalagahan ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kahilingan. Wow! What a relief! Pinagbigyan siya ng Panginoon. May pag-asa ng mabuhay ang kanyang anak. Kailangan lamang makarating sila agad sa kanyang kinaroroonan. But this is not the end of Jairus' story. There was interruption. Mark continues with another story. A suffering woman takes center stage. Nandito si Jairus na ang kanyang anak na babae ay malapit ng mamatay. Nagmamadali silang pupunta sa kanyang bahay sa pag-asang maabutan pa itong buhay. Subalit, merong isang babae. At bakit kailangan pa na mag-aksaya ng panahon ang Panginoong Hesus? Ang babae ay dinudugo sa loob na ng 12 years. Kung nakakaramdam kayong mga mahal naming babae ng discomfort sa isang linggo tuwing kabuwanan ninyo, di lalong-lalo na ang nararamdaman ng babaeng ito. 12 years nang dinudugo. Nagpatingin na siya sa iba't ibang doktor at naubos na ang kanyang salapi sa pagpapagamot. Subalit, lalo pang lumala ang kanyang sakit at siya ay nagdurusa na mag-isa sapagkat ang sakit niya ay hindi niya masabi sa iba. Sapagkat kung alam ng mga tao, siya ay iiwasan. Siya ay hindi rin dapat lumapit sa mga tao. Iyon ay ayon sa batas ng kalinisan. A woman who is bleeding or on her monthly period is considered unclean. That was the kind of social distancing during that time. She was beyond cure. And she may have resigned herself to living with her problem the rest of her life. But something happened to ignite hope in her. Noong narinig niya tungkol kay Jesus, sumunod siya sa kanya kasama ang mga maraming tao. Then she touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Tulad ni Jairus, narinig din niya ang tungkol kay Jesus. Napagtanto niya na siya lamang ang kanyang pag-asa para gumaling ang kanyang sakit at para matanggap muli sa lipunan. But again, it was not easy to come to Jesus. If she was discovered, she would be stoned because like the leper, she was also considered an unclean woman. Even if there was a way to come to Jesus, she couldn't tell him about it for shame. So she planned to sneak to where Jesus was, touch his clothes, then sneak back home undetected. And that's what she did. But it did not go as she had planned. Sa dinami-dami ng mga tao na sumusunod kay Jesus, naramdaman ni Jesus na may humipo sa kanyang damit at tinanong niya sa mga tao kung sino iyon. Sumagot ang mga alagad, "Sir naman,
ang dami ng mga tao, tapos tanungin niyo pa kung sino, saka ano lang kung may humipo. Normal lang sa sitwasyon na yon, hindi maiwasan ang magkahawakan. At saka, really? Naramdaman nyo na may humawak sa mahaba yung damit? So Jesus looks around, waiting. I wonder how long that wait was. For the woman and for Jairus, it was an eternity. No doubt, no doubt. At siya ay lumantad. Sa verse 33, sabi, ang babae ay natatakot at nanginginig sa pagkaalam ng nangyari sa kanya. Siya ay lumapit at nagpatira pa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. Bakit siya natatakot? Well, siya ay maruming babae, a social outcast na nagsasalita sa harap ng mga kalalakihan. Malalaman nila na maaaring marami ang kanyang nahawakan sa kanila. Kamumuhian siya at marami ang magagalit sa kanya. Baka ano ang gagawin sa kanya. Subalit hindi lang yon ang pinanggagalingan ng kanyang takot. Kaharap niya ang Panginoon. Alam niya kung sino siya. Ano kaya ang gagawin sa kanya? Hindi ba ito ang takot na nasa kalooban natin? Hindi ba tayo natatakot sa Diyos sa panahon na nais niyang magsabi tayo ng totoo sa Kanya? Ikagagalit ba niya ito o paparusahan ba niya tayo? But she came. She knew what had happened to her. She knew she was the one who touched him. And she was ready to own it. Yes, she was scared. She was unsure of what would happen. But she was sure she was healed. She could not deny that. He had done what she hoped he would. So she could not deny the call of Jesus. She was afraid, but she trusted Him. Ano ang kanyang ginawa? Tingnan uli natin ang verse 33. She came in fear and trembling and fell down before Him and told Him the whole truth. Ano ang kanyang sinabi? Malamang lahat ng mga nangyari sa kanya, ang kanyang pinagdadaanan na hirap sanhi ng kanyang sakit, ang kanyang nararamdaman na kahihiyan sa lipunan, ang paghahanap niya ng kalunasan at ng kawalan ng pag-asa. Sinabi niya ang pagkakita niya sa kanya, ang paniwala niya na mahipo lamang niya ang kanyang damit ay sapat na para gumaling. Maaaring marami pa siyang sinabi, pero ang nasabi lang dito ang buod. At dahil sa paglantad, sa testimonyo at pananampalatayang ipinakita, sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa." Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Bakit kaya gusto pang hanapin ng Panginoon ang babae at kausapin? Sapagkat alam ng Panginoon na gumaling na nga ang kanyang pisikal na katawan. Ngunit kailangan niya rin ang espiritual na kagalingan. Alam ni Jesus na ang kanyang puso at kaluluwa ay hindi pa magaling. Bakit kailangan na magamot ang kanyang puso at damdamin? Well, nabuhay siya na nagtatago ng mahabang panahon. Di siya makalapit sa mga tao, baka matuklasan ang kanyang sakit.
She is living in shame. Even if her body was healed, her heart was filled with shame and self-consciousness. Kung hindi magamot, ito, alam ng Panginoon na hindi kumpleto ang kanyang kagalingan. So He guided and assisted her to receive in her healing. Meron pa man din ibang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na siya ay lumantad para sabihin ang kanyang pinagdadaanan. Gusto niya na ipamahagi, ipagsabi, o ipaalam sa mga tao ang kanyang pananampalataya. Jesus wanted her to express her faith openly in public. Because faith is personal but never private. Meron isang magkatrabaho sa loob ng maraming taon. Noong mag-retire ang isa, na-invite niya itong katrabaho sa kanyang retirement. Thanksgiving noon kung saan pinangunahan ng isang pastor. Noong magkaroon ng wishes para sa retiree, nasabi ng katrabaho, natutuwa ako. Ngayon ko lang nalaman na pareho pala tayong Metodista. Pareho silang Metodista. Pareho silang Kristiyano, pero nalaman lamang na di sinasadya sa bandang huli. My friends, Jesus wanted the woman to express her faith in public. Jesus wanted her to confess the grace of God in her life so that people would know that God blesses faith. Noong siya ay lumantad at nagpakita ng kanyang pananampalataya sa harap ng mga tao, pinagpala siya ng Panginoong Hesus at binigyan ng kapayapaan at saya sa kanyang buhay. Ngayon, wala na siyang dapat ikahiya. Siya ay malinis na sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Malaya na siyang magsabi ng kanyang testimonyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi pa natatapos ang pakikipag-usap ng Panginoon sa babae ng maantala. May mga kalalakihan na nanggaling sa bahay ni Jairus. At dito, babalik uli ang kwento kay Jairus at ang kanyang anak. May dalang balita ang mga lalaki. Sabi, patay na ang iyong anak. Bakit inaabala mo pa ang guro? Ito ay napakasakit na balita na marinig ni Jairus, ang ama na mapagmahal sa kanyang anak. Meron siyang nakikitang sinag ng pag-asa, pero biglang naglaho nang magsalita ang katotohanan. Parang sinasabi ng mga kalalakihan, tanggapin mo na, wala ka nang magagawa pa. Iyon ay sa punto de vista ng tao. Wala na. Subalit sa punto de vista ng Diyos, meron pa. Meron pang magagawa. Sa verse 36, ngunit nang marinig ito ni Jesus, kaagad niyang sinabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Dito binanggit uli ng Panginoon ang tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya na nakita niya sa babae sa harap niya. Ang pananampalataya na gusto niyang makita sa mga alagad noong binagyo sila sa dagat. Ang pananampalataya na nag-aalis ng pangamba at pagkatakot dahil ang Diyos ay kasama nila at may magagawa siya.
Dito sa pinakamaikli na ebanghelyo na sinulat ni Marcos ay dagli-dagli na ipinapakita ang mga ginagawa ng Panginoong Hesus. Siya ay may kakayahang magpahinto ng bagyo. Siya ay may kapangyarihang magpaalis ng demonyo. Siya ay may kapangyarihang magpagaling ng sakit. At dito, meron siya muling gagawing milagro sa buhay ng kanyang anak na babae. Kaya, huwag siyang matakot. Kailangan na manampalataya lang siya. Kung anuman ang ating kinatatakutan, mga kapatid, mga kaibigan, sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kang matakot. Just believe. Jairus was afraid that it was the end. That it was all over. That his efforts were fruitless. But they were not. God had heard him. Madali ang manampalataya noong buhay pa ang kanyang anak. Pero parang imposible na ngayon dahil patay na siya. Subalit, ito yung panahon na hinihintay ng Panginoon para tulungan si Jairus na lumaki pa at titibay pa ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya na hindi lang kayang magpagaling ang Panginoon, kundi kaya pa niyang bumuhay sa patay. Higit na kailangan ngayon ni Jairus na manalig sa Diyos, manalig sa kanyang pag-ibig, manalig na sasagutin ng Diyos ang dasal, manalig na ang Diyos ay may dahilan kung bakit hinahayaan na mangyari ang mga bagay-bagay. Manalig na ang Diyos ay kasama niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Yes, it was difficult to believe, but Jairus decided to believe it. Tingnan natin ang verse 38 to 41. Dinatnan ng Panginoon ang mga tao na umiiyak at nagkakagulo. Noong bigyan sila ng Panginoon ng pag-asa sa pagsasabing ang bata ay hindi patay, kundi natutulog lamang, siya ay pinagtawanan. Wala sa kanila ang nagpakita kahit katiting man lang na pananampalataya, maliban kay Jairus, si Jairus lamang. Pinalabas niya ang mga tao at isinama si Jairus at ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, Talita kumi, Talita kumi. Ang ibig sabihin nito ay, Dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At doon siya bumangon. Siya ay bumangon at bumalik sa kanyang pamilya. He did so because a man decided to reject all voices and to embrace God's loving voice. Don't be afraid. Just believe. These words ring true to us in the family. By the time my wife has undergone a medical check-up, the doctor said that she has to undergo surgical operation. Ang mayoma sa kanyang tiyan ay kasing laki na ng ulo ng bata. Kailangang operahan at tanggalin kasama ang ovary at uterus. Hindi biro ang biglaang pagpapaopera at paghahanda ng almost 200,000 pesos. But what gave us strength is this faith in God.
We thank God because the operation was successful. And she is now at home recuperating from her operation. Marami sa atin ang may iba't ibang sitwasyon at pinagdadaanan sa buhay. Marami pa rin ang nagkakasakit. Iba't ibang uri ng sakit. Ang iba malala at wala ng pag-asa na gumaling pa. Huwag tayong mag-atubiling lumapit kay Jesus. Mabuti sa atin o magandang marinig natin ang katagan ng Diyos na ito. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. This time, marami ang namamatay sanhi ng pandemya at iba't ibang klase ng karamdaman. Well, ang kamatayan ay parte ng ating buhay. Hindi natin ito maiiwasan. Kailangan natin ang katagang ito. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Sabi ng ating Panginoon sa ibang ebanghelyo, ang taong naniniwala sa akin, kahit siya'y mamamatay, ay mabubuhay muli. Naniniwala ba tayo, mga kaibigan at mga kapatid? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every purpose Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet, its treasure store.